Mapagpalang araw, makinig tayo kay Senator Ping Lacson sa press conference ng Senado. At itong mapapanood natin yung nangyari sa kanila kap ni Senador Rodante Marcoleta, na para sa inyong kaalaman po, si Senador Rodante Marcoleta, andog siya sa Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumao Felix Manalo Isagon. Isagon talagang original na apelyido po ni Felix. Ginagamit lang yung Manalo. Siya po nagtatag niya, kaya ang simbahan ng Iglesia ni Cristo, yan po ay Antichrist, sapagkat ang araw po nila, si Cristo ay tao at hindi Diyos. Ang Diyos po, Father ni Jesus Yung ang Diyos sa langit ay Diyos, natural Diyos din kanyang anak na si Jesus. Kaya Antikristo sila, basta sa Biblia lang bataya. Kaya yung kinabibilangan niyang inandog siya sa INC, na nagtatago, nagtayo niya, ayon sa rehistro sa gobyerno, ay walang iba kundi si Yumao Felix Manalo Isagon. Ngayon, yan po magbuhat ng matanggal sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Naalala nyo ng araw, na-pressure po si Senator Ping Lacson na magbitiw. Kasi nga, pinagbantahan nilang ikukodeta si Senate President Tito Soto. Alam nyo man yan, magkasanggan dikit siya, tumakbo ng sila ng President, Vice President, ng araw yan, respectively. So, nagpasa si Ping Lacson na mag-resign. Ang problema, nang mag-resign siya, walang gusto umako ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, wala naman nag-recommend kay Rodante Marcoleta. Even yung kanyang mga kasama sa minority, hindi sila masaya. Hindi sila masaya. Kasi hindi nila kaugali kasi si Marcoleta. No. Kumbaga wala lang silang magawa, hindi naman nila may tatapon. Kasi hindi nila membro ng partido yan Alam partido si Marcoleta. Hindi siya PDP yung minority PDP yun. Kaya wala lang silang magawa Kaya sana man itapon nila, papandagdag din sa kanilang bilang yan ng minority. Pero totoo, walang nag-recommenda sa kanya na maging Blue Ribbon Committee. So, napagpasyan na po nila na balikan ni Ping Lacson ng pamumuno. So, ayan. Kaya magboto ng mamuno na huli si Ping Lacson, walang ginawa kundi manggulo lang. Ginugulo niya lang ang takbo ng Blue Ribbon Committee kaya sinusupal pa sa Senator Ping Lacson na mga birada niya kasi wala sa lugar yan matandang politiko na si Senator Ping at dating PNP chief yan. Mahirap ang maganda dyan, hindi siya tumatanggap ng pidap yan, kaya wala silang may buta sa kanya. Kasi ang katwiran niya, ang pidap, kurap yan. Korupsyon. Yan, kaya hindi tumatanggap ng pidap yan. Okay? Pakinggan na natin yung tanong sa kanya ng mga media sa press conference sa Senado. Okay? Hindi mo lang kasi nung dami mo. Sir, sorry hindi ko lang kung gusto sagutin to. Pero may patutsada po kasi si Senator Marcoleta kahapon sa inyo, yung tungkol daw sa sinabi, parang inahangaan daw niya kayo dati, and then parang nagbago daw kayo. Gumuho daw yung kanyang paghanga sa inyo. Hindi kayo sa pedestal. Noong nasa media pa siya, hindi pa siya congressman, hindi pa siya senador, talagang ramdam ko naman niya kasi pag in-interview niya ako, nag-express naman siya ng admiration for what I was doing sa PNP. Sinabi naman niya na kinumpay niya kay Senate President na hangang ako diyan kasi walang nakagawa ng ginawa niya nung PNP siya. And also mentioned that in my speech, diba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago.
At hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, di ba, sa balik-taktakan, parang wala sa katwiran madalas. Sinabi ko na nga na until then, until I gather the necessary or the majority signatures, I'm not yielding the floor. Tatayo pa rin siya, sasabihin niya na unusual. Sana kung nag-aral siya, nagbasa siya ng sa Senate archive, na hindi unusual yun. That's one of the usual occurrences sa Senate na any senator may not grant to be interpolated. Di ba nga minention si Senator Miriam, sponsorship speech, not even a privilege speech. Nag-sponsor siya sa reproductive health. Andito rin ako nun. But she refused to be interpolated. Yun ang medyo unusual. May she rest in peace. Pero nag-sponsor ka, at least man lang, may interpolate ka. Pero that's still, bottom line, that's her right not to be interpolated. So what more a privilege speech? At saka sa akin naman, hindi naman absolute na ayoko magpa-interpolate. Gusto ko lang, mag-share tayo ng responsibility. Magpirma kayo, interpolatin niyo ako, till kingdom come. Pero saan nagsimula ba na maging kontra-fellow niyo si Marcoleta nung palitan niyo siya as Blue Ribbon Committee Chairman? Simula nung kami, yun ang pinag-ugatan ng pagiging BFF namin dalawa. Parang, ewan ko lang sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang Blue Ribbon. Kasi alam nyo, nung nagpo-form kami sana, nasa minority kami noon, kami 5. Senator Soto, Senator Lawrence, Senator Nix, Senator Risa, and ako. Tawagan namin sarili namin sa Munti Pangarap, Mythical 5. Kami minority. But of course, before the session open, yung 20th Congress, siyempre, kinakausap namin yung mga ibang pwede namin ma-recruit para pag open ng session, si SP Soto, yung maging Senate President. One of them, si Senator Marcoleta. No, dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue Ribbon and Justice. Sabi namin, go. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na baka yun ang sama ng loob niya. Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. So, yun. Sana maging BFF uli kami na totoong BFF. Sir, There's always a proper time for that. Sir, may patanong lang si Mav ko. Meron daw sulat kamay ni late Undersecretary Cabral na nag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects daw kay Senator Marcoleta. Bibigay raw ito sa ombudsman. May iba pa ba raw bang evidence versus... Actually, meron pa. Kasi, sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yun. Pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinab-standard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So, yun ang hihimay namin. So, di ba, there's this story, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They're egging me, tuloy nyo yung senator. Kasi kami yung mga nabukulan. Pero saan anong buko yung BFF? Meaning, no, I'm not, wag niyo na akong dalhin doon. Basta Okay, ito yung facts. As narrated to me by some congressmen. Na dahil kinoconfirm yung DPWH secretary, bigyan niyo kami ng projects.
At hindi lang ako kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project. So, may mga documents tungkol doon? Hindi, ang sabi ko nga, titingnan natin baka mayroong mga substandard at sa goes sa mga items, sa mga projects na pinagbigyan, na-implement. Doon tayo pagpo-focus. Kasi sabi ko nga, yung allocable, nasa recommendation pa lang ng committee yon na i-abolish na natin yung allocables. Kasi ito yung dating pork barrel na renamed, rebranded. Diba? Sa halip na pork, naging leadership fund, naging allocables, naging insertions. Insertions matagal nang ginagawa, ina rin yung pork barrel. So yun ang dapat ma-abolish. So para lang meron tayong way papunta doon sa direksyon na maalis yun, kailangan magkaroon din tayo ng sample kung bakit masama ang allocables. So, sa mga CA members na naging ng project doon sa DPWH Secretary, mga kongresista lang po. Yun ang information. Also coming from them. Okay din yan, meron ka pa? So, iwan na natin yung ibang paksa, no? Tungkol sa flood control, tungkol sa CA. Alam nyo na siguro kung sino yun, yung kanyang BFF. Si Marcoleta. Sabi na siya na tabi, BFF ko, pero nasira eh. Sana magbalik na yung BFF namin, sabi niya. Napalitan kasi siya. Umarangkada siya nun eh. Gagawin niyang state witness yung mag-asawang mo. Ano ba yan? Yung trukbo ng mayor sa Pasig na tinalo ni Vico Soto. Yung nagpa-interview kay Corina at saka kay Julius Babaw na napakayaman. Napakaraming sasakyan. Ngayon nasaan? Nakakulong. Pareho sila nakakulong mag-asawa. Yung lalaki sa Senado. Yung babae. Alam ko sa Cebu nakakulong yun. Unang birada nila na. Talagang pinag-iita niyaman. Yung pala, kakandidato ng mayor ng Pasig. Vizcaya family. Yung pala, yung dating mayor sa Pasig at saka yung nanay niya magkapatid pala. Kaya gusto niya palang, kanya lang, matatalo mo ba si Vico Soto eh? Parang pader yan. Bakit? Wala kang magigita ka ng mga anomalya doon eh. Kaya yan ano po, okay. Balik tayo kay Marcoleta. Gusto niya gawin statement niya siya. Pinipilit niya pa yan. Kahit ano napalitan na siya, pinopwersa niya sa Pilaction na gawin siyang statement niya hanggang sa nagsalita ng Department of Justice. Sabi ng Department of Justice, kung gusto mong mag-statement niya sila, isoli nila yung pera. Kahit kalahati lang, sabi ng DA o Department of Justice. Kasi hindi po pwedeng maging statement ka na wala kang ibabalik na pera. Ang gusto ni Marcoleta, gawin niyo muna siyang statement at gawin at ibabalik yung pera. Hindi sabi, hindi pumayag ang DOJ, Department of Justice. Kaya tulong niya silang nakulong. Samantalang yung mga involved sa anomalyan flood control, nagsusulit sila ng pera at mga sasakyan. So ayaw nila, yung magtiyo sila nakakulong, itong Vizcayang lalaki sa Senado dahil nagsisunungaling siya. Pilason ng Blue Ribbon Committee, kaya dyan na si Marcoleta. Balita, doon sa insurance, ano bang insurance yan? Yung palang asawa ni Marcoleta, stockholder yata ron. May tungkulin siya ron. Kaya gano'n na lang ang pagtatanggol ni Marcoleta sa Vizcaya. Nabulgar din yan eh. Paggulo lang talaga yan, pati yung anak niya sa Kongreso. Paggulo lang yan. Nagsasalita, lagi siyang binabara na. Lagi yan nilelektura ni Jermil. Di ba, chairperson ng Chief Justice. Justice Committee sa Second District ng Batangas.
Ang sasalang si Paulo, yung anak niya, puro sablay. Nilecture siya ni Pastor Benny Abante ng sa reklamo niya eh. Meron siya sinasabing wala daw hindi kasali ito, sabi niya patungkol kay Sarah. At sabi ni Pastor Benny Abante, binasahan siya. Ibig sabihin, Iglesia ni Cristo sila eh. At si Pastor Benny naman, siya, anong pangalan kasi na simbahan ni Pastor Benny? Basta nakalimutan ko lang eh. Hindi, sa dulo ng dila, hindi ko mabigkas-bigkas. Na-overpower niya nga ESC. Pabalik tayo kay Marcoleta. Ang dugyan ang Iglesia ni Cristo, ito babasa ko ng Biblia para parehas. Kapag sinabi nilang si Jesus ay tao, naniniwala ako. Opo, naniniwala ako. Kasi meron salitang si Jesus ay tao sa Biblia. Si Jesus mismo nagsabi, ako'y tao. Sino ba yung naglilitis sa kanya? O si Pilato. Ikaw tao. Tao rin ang sabi ni Pilato. Si Pablo, sinabi niya, tao na tagapamagitan sa Diyos at tao. Nasa Biblia yan, kaya dapat tanggapin. Ako tinatanggap ko. Paano yung iba nakasulat? Yan ang problema sa kanila. Hindi nila tinatanggap yung iba. Meron tayo babasa sa Biblia. Sa Biblia hawak ko. Amen. Para lang makita ninyo, anti-praise yan. Pagkikita ko. Ito, Biblia. Ang Biblia. Ito, para patas. Walang dito sa sulat ni Juan 8:40. Ano po ang mababasa? Ito. Ito yung paniwala nila. Nakasulat sa Biblia. Maliwanag naman eh, 1:8:40. Basahin ko Sabi ni Jesus, datapwat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na tahong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. At ito'y hindi ginawa ni Abraham yan. Si Jesus mismo sinabi niya, ako'y tao na gusto niyang patayin. Tanggap ko naman yan eh. Ang tanong, kailan niya sinabi to? Yan. Nang subuhin siya ng Diyos dito sa lupa. Hindi kasi sa tagalupa eh. Ito. Basahin natin yung sa 1%. 6:38. Ano naman na nakasulat dito? Sabi ni Jesus, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Si Jesus mismo sinabi niya, bumaba ako mula sa langit. Taga saan si Jesus? Taga langit. Ang tanong, may tao ba sa langit? Sayin muna natin, 3:13. May tao ba sa langit?
Sabi ni Jesus, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Walang umakyat sa langit, kundi yung galing sa langit. Sabi ni Jesus, sino yung galing sa langit? Sabi niya, ako'y bumaba mula sa langit. Maliwanag, taga-langit siya. Ang tanong, may tao ba sa langit? Wala. Puro po espiritu ang nandun. Puro espiritual ang nandun. Yan pa tayo babasahin. Tres ng 1. Si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na sa kanya ng Ama ang lahat ng mga bagay na sa kanyang kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din parorono. Nasaan ba ang Diyos? Ama namin nasa langit. Nasa langit. Paroroon siya. Nung namatay siya, 3 araw, nabuhay siya. Then after 40 days, nandito siya, nagturo sa mga apostol. After that, umakyat sa langit. Ibig sabihin, kung Biblia po pagbabatayan, si Jesus hindi tagalupa. Yung tao, tagalupa. Tayo yun. Tagalupa. Walang tao sa langit. Si Jesus nang may sabi. Walang umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Ngayon, ipipilit nila, si Jesus daw tao. Lalabas ang Diyos sa langit, tao rin. Papayag kayo, kaibigan. Yan ang aral ng ISC ng Iglesia ni Cristo na kinabibilangan ni Senador Rodante Marcoleta at saka yung anak niya si Paulo Marcoleta na sa party list. Na panggulo lang sila. Nanggugulo lang sila pareho. Kaya, alam magawa yung partidong PDP na minority sa Senado, hindi nila may tatapon kasi nakapit siya kay Sara eh. Nag-ambisyon pa yan ng mas mataas na posisyon. Ngayon, CS ba Diyos? Hindi magpasa tayo ng talata. Pero wala silang masabi. Anong ginagamit ng Biblia? Ang Biblia, yung ginagamit nila. Ayun. Yung sulat ni Apostol Pablo. Sino si Pablo? Apostol ni Cristo. Anong sabi ni Pablo? Sa Galacia 1:11 at saka 12, ganito po ang nakasulat ayon kay Apostol Pablo. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangangaral, na ito hindi ayon sa tao. Hindi daw ayon sa tao, hindi galing sa tao. 12. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi ang aking tinanggap sa pamamagitan ng paghahayag ni Jesucristo. Sino nagturo kay Pablo? Yung pangangaral ng ebanghelyo, si Jesus. Pero sinabi ni Pablo, hindi ko tinanggap ito mula sa tao. Tao ba si Jesus? Hindi.
Hindi nga sa tao tinanggap eh. Kundi, yan, ang Panginoong Yesus na Panginoon. Diyan pa lang Diyos na si Yesus eh. Kay Pablo. Oh. Hindi siya tao eh. Eh ano siya? Anak siya ng Diyos. Kung anak siya ng Diyos, natural. Diyos din siya, gaya ng kanyang ama. Oh. So, maliwanag po. Oh. Sigurado ko ba? Nung magtanong si Jesus sa mga apostol, sabi niya, para sa inyo, sino ko? Yung sagot ni Pedro, dahil ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Thou art the Son of the living God. Oh. Doon pa lang napakaliwanag eh. The Son of the living God. Anak ng Diyos na buhay. So, sino may sagot na? Si Pedro. E dito, babasahin natin sa Mateo. Nakasulat sa Mateo yun eh. Ito. Sa Mateo. Ito, babasahin ko. Mateo 16:13. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop na Cesarea ng Pilipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao tungkol sino ang anak ng tao? Anak ng tao, title ni Jesus yan. 14. At kanilang sinabi, ng ilan, si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba, si Jeremias, at isa sa mga propeta. Kasi, kanya sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sabi niya, yan, nagtatanong siya sa mga apostol kung sino siya. 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Thou art the Son of the living God. The apostol si Pedro. 17. At sumagot si Jesus at kanyang sinabi, mapalad ka, anak ni Simon Barjonas, sapagkat hindi pinayag sa iyo ng ito ng laman at dugo, tao yun, laman at dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. Oh. Yung tanong ni Jesus, para sa inyo, sino ako? Sagot ni Jesus, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot na naman si Jesus, mapalad ka, Simon Barjonas. Hindi pinayag ito ng sino mang tao, laman at dugo. Pag ito sabihin ng laman at dugo sa Biblia, Hebreo 2:14, tao. Sino nagpahayag kay Pedro? Ang aking ama na nasa langit, sabi niya. So, mismo sinabi ng Diyos, si Jesus sa kanyang anak. Siya ang tagapagligtas, ang Kristo. Oh. Ano pa bang kulang niya, kaibigan? Baka nakukulang ko, gusto mo, dadagdagan ko. Pero hanggang doon na lang. Yung mga binasa ko, sapat na yun. Hindi tao si Jesus. Kung sinabi man ni Jesus, ako'y tao na gusto mong patay, kasi nga sinubo siya rito sa lupa. Galatia 4:4. Oh. Hebreo 10:5-6, 7-8. Sinubo siya. Ibig sabihin, tagalangit siya. At walang tao sa langit. Unang Korinto 15:50. Sabi ni Pablo, yung binubuo ng laman at dugo, di magmamana ng langit. Kaya si Marcoleta, yung kinabibilangan niya simbahan na kung saan andog daw siya, ewan ko yung anak niya, andog din, Antikristo po sila. Ano yung Antikristo? Kalaban ni Kristo. Sa demonyo sila kung gano'n. Ang demonyo, si Satanas, kalaban ng ni Jesus ang si Satanas. Di sinong kanilang Diyos. Di si Satanas, 2 Korinto 4:4. Kunwari, ginagamit niya yung iglesia ni Kristo. Hoy, magsitigil nga kayo dyan.
Hindi ko pa alam mga aral ninyo eh. Walang personalan ha. Wala tayong political forum. Pinakinggan lang natin si Senator Biglang. Ano sabi niya? Si Marcoleta wala na sa hulog. Kaya po hanggang dito na laban. God bless us all. Mga kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Pagayo.